Sabi nila, lahat ng ospital may kwentong ayaw pag-usapan ng mga nurse. Ako si Rina, staff nurse na 3 taon nang nakaduty sa night shift. Sanay na ako sa tahimik na mga pasilyo, sa tunog ng monitor, at sa amoy ng gamot, pero may gabing hindi ko malilimutan. That night, duty ako mag-isa sa wing ng mga naka-confine sa 3rd floor. 2:00 na ng madaling araw, halos tulog na lahat. Habang nagro-rounds ako, napansin kong bukas ang ilaw sa room 309. Pero imposibleng bukas yun, matagal nang walang pasyente doon. Pumasok ako para patayin ang ilaw. Pagbukas ko ng pinto, naamoy ko agad yung amoy ng bagong linis na kwarto, pero may kakaiba, parang maihalong amoy ng dugo. Tahimik. Dahil medyo malayo ang kama sa pintuan, sa gilid ng mata ko, parang may nakahigang babae, payat, nakaputing hospital gown. Naisip ko, baka bagong admit. "Ma'am," sabi ko, "bakit po kayo mag-isa dito?" Walang sagot. Paglapit ko ng direkta, wala namang tao sa kama. Akala ko guni-guni lang, baka pagod lang ako dahil sa dami ng pasyente kanina. Kaya pinatay ko ilaw, lumabas, sinara ko pinto. Pero habang naglalakad ako palayo, may narinig akong tunog ng IV stand na tinutulak. Paglingon ko, bukas ulit yung pinto. At may ilaw na naman sa loob. Kinabukasan, tinanong ko yung head nurse. Sabi niya, "Hindi ka ba nasabihan? Yung room 309, doon namatay yung pasyente na buntis, hindi umabot sa cesarean." Hanggang ngayon daw, may nagrereklamo na naririnig siyang umiiyak gabi-gabi. Simula noon, kahit anong mangyari, hindi na ako dumadaan sa hallway na yun kapag alanganing oras. Kasi minsan, pagdadaan ka ron, makikita mo raw isang babae sa loob ng 309 nakatingin lang sa salamin. Ngumiti. Tapos mawawala.